Nagkaroon ng pampulitikang pagkataranta sa Iran nang higpitan ni Trump ang negosasyon, panatilihin ang presyur ng militar sa Golpo at pilitin ng Tehran na ipakita ang itinatago nito. Ngayong Miyerkules, ika-27 ng Mayo 2026, inilatag ni Trump ang regional na kahilingan at pinilit ang pagpapalawak ng mga kasunduang Abraham. At nilinaw niya na anumang kasunduan sa Iran ay hindi maaring maging gantimpala para sa mga nagbabanta sa Israel, gumagamit ng mga milisya at sumusubok na itaboy ang Estados Unidos palabas ng rehiyon. Ano ang gustong itago ng Iran? Bakit may banta pa kahit may negosasyon? Paano ginamit ni Trump ang presyon laban sa rehimen? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Dumating ang banta ng Iran sa panahon na sinusubukan ng Tehran na ibenta sa mundo ang imahe ng paglaban. Sinabi ni Ayatollah na wala ng ligtas na kanlungan ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan at hinikayat niya ang mga bansang Muslim laban sa presensya ng Estados Unidos. Matindi ang pahayag na ito na nagpapakita ng takot ng rehimen. Ipinahayag ang pahayag sa gitna ng tensyon matapos ataking Amerikano sa Timog Iran habang tinatangkang panatilihing buhay ng mga diplomat ang landas tungo sa isang kasunduan. Hindi ito ginawa ni Trump. Tinrato niya ang krisis na parang walang kwentang usapan. Itinulak niya ang Iran sa isang alanganing pagpipilian. Tanggapin ang mga limitasyon o akuin ang halaga ng paglala ng tunggalian laban sa pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Alam ito ng Teheran. Diyan nagsisimula ang pagsuko, hindi bilang seremonya, kundi bilang kilos pampulitika. Sumisigaw ang rehimen laban sa Washington, pero hinahanap pa rin nito ang ekonomikong daan, palabas sa pamamagitan ng negosasyon. Ipinakita ng Tehran ang larawan dahil kailangan nitong lumika ng takot, kailangan nitong panatilihing matatag ang panloob nitong base at kailangan nitong ipakita sa mga kaalyado na kaya pa rin nitong magbanta. Hindi ibig sabihin ng pagtutok sa target ay panalo na at hindi rin ibinabagsak ng pagpapakita ng video ang estratehiya ng Amerika. Isa itong palabas militar ng rehimen na alam nilang ang susunod na pagkakamali ay maaring magdulot ng malaking kapalit. Naging bahagi rin ng labanan ang kipot ng Hormuz. Ayon sa Revolusyonaryong Guardia, 25 o 26 na sasakyang pandagat ang dumaan sa rehiyon sa loob ng 24 na oras. Sa ilalim ng pamahalaan ni Trump, 100,000 libo. Hindi lang sa panig militar ang naging presyon ni Trump, ikinabit din niya ang krisis sa normalisasyon ng rehiyon. Sa pagsabing sumali sa Abraham Accords ang Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt at Jordan, naglatag si Trump ng isang pampublikong pagsubok para sa gitnang silangan. Ang sinumang nagnanais ng tunay na kapayapaan ay kailangang tumigil sa paggamit ng Israel bilang walang hanggang dahilan para panatilihin ang pampulitikang pangkingikil. Nainis ang mga pamahalaan sa panukala, nagbunsod ito ng pagtutol at katahimikan sa mga kabisera na siyang layunin nito. Pinilit ni Trump na ilabas ng lahat ang kanilang panig. Walang ginhawa kapag ang tanong ay lumalampas sa salita at nagiging konkretong pangako. Tinanggihan ng Pakistan ang ideya, umiwas ang ibang bansa na sumagot at nanindigan ng Saudi Arabia na dapat may estado ng Palestina na may silangang Jerusalem bilang kabisera. Inilantad ni Trump ang diplomasya sa halip na magsabi ang bawat gobyerno ng isang bagay sa publiko at gumawa ng iba ng pribado, pinilit niyang maging lantad ang lahat. Nakakainis ito dahil sinisira nito ang dating laro na may banta mula Iran, pag-usad ng armadong grupo, pag-aalinlangan ng kaalyado at gastos ng Washington nang walang hinihining pagbabago. Lumabas si Erdogan na inaatake si Netanyahu at pilit ipinoposisyon ang sarili bilang boses ng mga Muslim na tumutulong maintindihan ang labanan. Ipinupursige ni Trump ang regional na arkitekturang pabor sa Israel, kaya kailangang kumilos ang mga lider na nakikinabang sa kalabuan upang mapanatili ang kanilang pwesto sa politika. Ang matinding pahayag laban kay Netanyahu ay hindi nagbabago sa pangunahing kalkulasyon. Ipinapakita nitong ang pressure mula Amerika ay nagbago sa laro, kaya't ang mga dating tahimik ay kailangang maghayag ng posisyon. Habang lalong sumisigaw ang mga lider, lalong kitang-kita na tinamaan ni Trump ang maselang punto. Ang normalisasyon sa Israel ang pinakamasamang bangungot sa politika ng Axis na umaasa sa tensyon. Pumasok ang Gaza sa usapin sa ibang paraan. Ang pondo na konektado sa tinatawag na Konseho ng Kapayapaan na pinamamahalaan gamit ang estruktura ng World Bank ay naiulat na walang laman sa opisyal nitong account sa kabila ng mga pangakong bilyon-bilyon. Ginagamit ito ng kaliwa laban kay Trump.
Pero ang tunay na tanong, bakit maglalagak ng malaking pera sa rekonstruksyong walang matitibay na garantiya, walang malinaw na pagdidisarma sa Hamas at walang katiyakang legal? Kung walang kontrol sa pagpasok ng pera, nagiging gasolina lang ito ng makinang sumira noon sa Gaza. Alam ni Trump na ang rekonstruksyon na walang garantiya ay parang blankong tseke. Madalas nagiging pampulitikang bala laban sa mismo mga kaalyado ng kanluran ang blankong tseke sa gitnang silangan. Habang nagbabanta ang Tehran sa Golpo, pinapakita ng Estados Unidos na hindi kailangang maging palabas na walang kontrol ang tugon ni Trump. Kinumpirma ng Southern Command ang pag-atake sa mga sasakyang dagat na pinatatakbo ng mga itinalagang organisasyong terorista sa mga ruta ng pagpupuslit ng droga sa Caribbean at Silangang Pasipiko sa pamumuno ni General Francis Donovan. Gumagamit si Trump ng piling lakas, pinuputol ang lohistika, tinatamaan ng mga estrukturang kriminal at nagpapadala ng mensahe sa sinumang grupong akala makakakilos ng protektado ng kaguluhan. Naiintindihan ito ng Iran kaya malakas silang magsalita. Alam ng Tehran na hindi kailangang ianunsyo ni Trump ang lahat bago kumilos. Ilang taon nang ginamit ng rehimen ng Iran ang pasensya ng kanluran bilang panangga. Sa pamumuno ni Trump, nag-iiba ang usapan at hindi na tinuring na kwentong pampulitika ang mga pang-uudyok. Kung tinatakot ng Iran ang base ng Amerika, tumataas ang halaga. Kung susubukan nilang kontrolin ang Hormuz, lumalabas ang pananagutan. Kung gagamitin nila ang milisya bilang galamay, mas malinaw ang koneksyon. Kung humihingi sila ng kaluwagang pinansyal habang tinatakot ang Israel, nagiging laban sa sarili nilang rehimen ang kontradiksyon. Tinutulungan tayo ng kasaysayan, maintindihan kung bakit epektibo ang pressure na ganito. Noong Setyembre 2020 nilagdaan sa White House ang mga kasunduan ng Abraham kasama ang United Arab Emirates at Bahrain na nagbukas ng bagong yugto ng normalisasyon sa Israel. Pagkatapos, sumunod ding sa landas ang Morocco at Sudan. Isang estratehikong pagkatalo ito para sa Tehran dahil pinakita nitong hindi kailangang maging bihag ang reyon ng naratibo ng Iran tungkol sa walang humpay na digmaan laban sa Israel. Sinusubukan ni Trump gamitin ang kasalukuyang krisis para itulak lalo ang parehong lohika. Nakikita ng Iran ang panganib. Kapag mas maraming bansa ang madnormalisa ng relasyon sa Israel, mawawala sa rehimen ng isa sa mga sandatang pampolitika na ginagamit nila para magtipon ng kaalyado at bigyang katwiran ng kanilang impluensya. Pinatunayan na ng ibang bansa na kayang buwagin ng panlabas na presyon ang mga rehimeng nabubuhay sa pananakot. Ang Libya ni Muammar Gaddafi ay pumayag na talikuran ng kanilang programa sa mga sandata ng malawakang pagwasak noong 2003 matapos ang mga taon ng mga parusa, pag-iisa at takot na maging susunod na target pagkatapos ng pagbagsak ni Saddam Hussein. Hindi talumpati kundi gastos ang nagbago ng desisyon ng Tripoli. Ang pagkakaiba ngayon ay sinusubukan ni Trump na itulak ang Iran sa isang diplomatikong pagsuko nang hindi kailangang magmukhang mahina sa pamamagitan ng isang kasunduan. Gusto niyang maintindihan ng Tehran na ang pagpapatuloy ng banta, milisya, panggigipit sa dagat at ambisyong nuklear ay may katumbas na presyong pampolitika, militar at pinansyal. Nagsisilbiring babala ang Hilagang Korea. Sa tuwing nagagawa ng Pyongyang na makakuha ng madaling konsesyon sa pamamagitan ng banta, inuulit lang nila ang siklo. Nangakong dialogo, nagpuprovoka, humihingi ng kaluwagan at pinananatili ang ugat ng problema. Alam ni Trump ang lohikang ito at pinipigilan niyang tularan ng Iran ang parehong galawan. Kaya hindi lang dapat umiikot sa pagtanggal ng parusa at kunwaring kapayapaan ang negosasyon. Kailangan ding baguhin ang kilos sa rehiyon, ang seguridad ng Israel, ang kalayaan ng mga ruta at ang proteksyon ng mga base ng Amerika. Gusto ng Iran ng limitadong kasunduan para makahinga, habang si Trump ay nagtutulak ng malawak na kasunduan para mabago ang laro. Dapat ipagpatuloy ng Israel ang presyon sa mga estrukturang nakaugnay sa aksis ng Iran. Dapat gamitin ni Trump ang bawat pag-atras, katahimikan at hinihinghing pera ng Iran bilang patunay na ramdam ng rehimen ang bigat. Hindi kailangang magmukhang puting bandila ang pagsuko. Lumalabas ito kapag nagbabanta ang kalaban pero patuloy pa rin naghahanap ng paraan palabas. Kapag sinasabing sila ang may kontrol pero nakikipagnegosasyon pa rin para sa ginhawa at nanganghako ng tugon pero tinatantiya muna ang gastos bago kumilos, doon makikita ang takot ng Iran. Pinaharap ni Trump ang rehimen sa pagpipili ang lagi nitong iniiwasan.
Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kong bigyan ka araw-araw ng tamang impormasyon. Nasa description ng video ang mga link ng mga balita. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.